So eto nga, habang nanonood tayo nung vlog ni Maharlika, hindi naman natin tatanggihan na nanonood tayo nung vlog ni Maharlika, ano po mga kababayan. So nakita natin at napanood natin na mukhang may nag-aalok daw po ng ano, bakasyon kay Maharlika, mga kababayan. Ano po, um, tanggapin kaya? Eh, for sure yan, hindi po tatanggapin yan dahil, kumbaga, pagkatanggap nun nakikita ko, eto yung napapansin ko doon sa kanilang ano, sa kanilang galawan. Mukhang hahayaan na lang yung ano, yung warrant of arrest na hindi na lang papansinin. Kaya lang, isasakripisyo na yung pag-uwi ng Pilipinas. Yun po ang nakikita ko mga kababayan, no? Kasi ang dami nagsasabi, yung warrant of arrest is peke, hindi totoo. Kasi peke yung address, peke yung blah blah blah, peke daw. Walang page 2. Grabe yung isang general. Meron ako isang napanood, general. Nag-aanga-angahan. Nag-aanga-angahan kesyo daw, madali lang daw i-xerox yun. Anak ng tinapa. Boss, nasa gobyerno ka. Oh, hindi ka ba nakakakita ng mga ganong, papel? Bago ba sa mga paningin mo yun? Meron pong page 2 at meron pong lagda. Kaya po ang inyong lingkod mismo, ang sinasabi natin ay totoo po yung warrant of arrest mga kababayan. Kaya nga sabi ko, sana harapin na lang nila. Kung naniniwala sila, 'no, na talagang wala silang kasalanan, harapin na lang nila. Kaso ang paniwala nila, ang pinapakalat nila sa taong bayan na mukhang pagka umuwi is matetegi or whatever, kung ano man ang mangyayari, may gagawing masama. Pero ako hindi ako naniniwala do'n, ha? Um, May napansin lang po ako mga kababayan, 'no, doon sa galawan nila. Yun nga po, 'di ba lumabas na yung warrant, bigla silang, "Oo, may warrant of arrest, ganito, ganyan." Pero ang tagal nila itinago, July 13 pa. Malamang sa alamang alam na nila yan, July 13 pa. Eto ang nakikita ko senaryo diyan, meron tao dun, 'no, kamag-anak nila na nakatira dun, tapos hindi nasabihan. Hindi nasabi, "Oh, baka magpadala ng warrant of arrest o kung ano man ng subpoena diyaan, sabihin mo walang Maharlikang nakatira dito." Gano'n tingin ko yung senaryo. So ngayon hindi nila naabisuhan yung mga nakatira dun, 'no, na wag niyong tatanggapin. Kasi ano, may tumanggap po, Ibig sabihin po pagka natanggap yung subpoena at hindi lumabas, hindi nagpakita, hindi sumipot, malaki ang tyansa na, warrant of arrest yung susunod na ipapadala. So natanggap po talaga. Yun yung mali 'no, hindi naabisuhan agad kung sino man. So yung napapansin ko mga kababayan, doon sa kanilang galawan eto po, ayan, sabi ni Mark Ramos, sino ba yang Mark Ramos na yan, may blue check pa, parang naalala ko tuloy yung isang ano, yung isang Ale 'no. Isa lang ang account ko yung may blue check, yung manghuhula ano. So ang napansin ko mga kababayan, eto si Katun Ying ang nagkaso, kinontent ko na sarili kong post ano. Si Katun ang nagkaso, pero gobyerno ang binabanatan. So yung napansin ko parang same na nung galawan nila, yung galawang Maria Ressa. Ano, yung galawang Rappler mga kababayan. Si Wilfredo Keng ang nagkaso kay Maria Ressa, pero ang sinisisi ay ang gobyerno ng Pilipinas. Kasi gobyerno daw po ng Pilipinas yung sumisikil sa kanilang pagbabalita. Sabi ko, same, nagiging same na. Ano mga kababayan? Kasi parehas na parehas, Si Tunying ang nagkaso, pero ang sisi na kay, First Lady Lisa Marcos o na kay PBBM, mga kababayan. Napapansin niyo po, 'no? So, tapos ang isa pa sa napansin ko mga bossing na nung nakaraang mga vlog nila sinasabi nila na nandaya si BBM. So, sino po ba, 'no? Sino po ba yung
kasunod 'no, na posibleng manalo, eh, sila ano naman, sila COIS naman ang layo, eh, sobrang layo naman po. So, ibig sabihin lang mas gugustuhin nila na nanalo si Nanay Lenlen kaysa kay PBBM, gano'n lang po 'yun. Kung nandaya si PBBM, ibig sabihin sino ang mananalo? Si Nanay Lenlen, eh, sila Isko naman po, tsaka sila Manny Pacquiao napakalayo naman po nun mga kababayan. At alam naman po natin na yung halalan na yun is ano talaga, kumbaga dalawa lang ang naglalaban, si PBBM at yung tinambakan na si Nanay Lenlen. Ngayon, habang binabasa natin yung sitwasyon, hindi kaya pakawala sila ng mga dilawan? Nagtatanong lang ako ha. Kasi ano pa din, eh, questionable pa din sa aking isipan mga bossing, mga chief amo, sir. Dahil nung eleksyon talagang nakita ko todo suporta, eh, BBM, 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 'no? Talagang wala kang ibang maririnig na ibubuka ng kanilang bibig kundi maganda tungkol sa administrasyon ngayon. So dumaan ang 6 na buwan, biglang nag-iba, 'no? May natanggal o may naalis, 'no? Si BR naalis, tapos nag-iba na yung mga tono agad. Ano ibig sabihin nun 'no? Ako nagtatanong lang 'no. So sa pag-aanalisa na 'yan, galawang dilawan na ngayon 'no, yung Tunying ang nagkaso, tapos sisi sa gobyerno, tapos na-realize ko yung sinasabi nilang nandaya, eh, wala namang iba kundi sino sino ang dadayain, si Lenlen lang. So sabi ko, dati pa siguro nilang ano, gusto manalo si Lenlen. Pero speaking of daya mga kababayan 'no, speaking of daya, hindi ko alam at hindi ko maisip kung saan nila nahalungkat yung daya-daya na yun. Biruin mo, panoorin mo yung magkabilang campaign 'no, campaign rally. Talagang dumog kay PBBM. Makikita mo unang-una yan doon sa Bulacan pa lang, talagang dumog kay PBBM, mga bossing. So bumalik tayo dun sa topic, iniimbitahan nga daw po na magbakasyon. Eh, ang nakikita ko siyempre doon sa sitwasyon nila, mukhang hindi na nila papansinin yung warrant of arrest. Kaya lang mukhang tatalikuran na yung pag-uwi ng Pilipinas. Masakit po yun, mga kababayan, 'no? Kahit saan mong tingnan banda, Pilipino, gustong-gustong umuwi pa din ng Pilipinas. Kung meron man na ayaw na umuwi ng Pilipinas, maliit na porsiyento lang po yun. Pero lahat po ng OFW, lahat ng nakatira sa ibang bansa, mas pipiliin po na makauwi ng Pilipinas, mga kababayan. So, hindi, malamang hindi sinabi niya na din hindi tatanggapin 'no, yung bakasyon alok sa kanya. Sino kaya nag-alok nun? Yung bakasyon alok. Pero tingin ko kung hindi nang-uurat lang yon, inuurat lang si Maharlika o gawa-gawa lang nila na merong kunyari may nag-aalok ng bakasyon, yung mga ganyan. Kasi parang nakikita ko etong mga bandang huli yung mga istorya nila, eh, gawa-gawa na lang po, eh. Kayo ano sa tingin niyo? I-comment section niyo. Ilagay niyo diyan sa comment section. Gawa-gawa lang yung baka-bakasyon na sinasabi, na iniimbitahang magbakasyon or, inuurat lang siya nung nag-message na inaalok